Good morning, good afternoon, and good evening. Saan man tayong sulok ng mundo naroroon mga idol. Megas love shoutout pala dyan sa ating mga bagong subscriber at sa mga datihan nating subscriber. Maraming salamat sa inyong lahat. So for today's video mga idol ay ating pag-uusapan ang isang influencer at isang vlogger na di umano binayaran daw siya ni Tatay Digong mga idol. Nako. Yari tayo nito mga idol, mga kadidis dyan. Yari tayo nito sa mga vlogger ni Ngagba. Siguradong mag-uunahan to. Mag-uunahan tong magsipag content sa sasabihin ng ating kababayan na aaminin niya talaga mga idol. Inaasahan mga idol dahil may nag-comment din sa mga video ko mga idol. Pro Ngagba din yun mga idol. Ang sabi sa akin, bayad daw ako, nabayaran daw ako, kaya daw ako nagsasalita ng laban kay Ngagba. Kung dadamdamin mo, masakit kasi naman tayong Ngagba na kagaya nila, na babayaran? No, hindi pwede yan. Hindi tayo nagpapabayad mga idol, pero ito lang, nakakapanglumo lang mga idol, no? Dahil si Kabayan ay inamin niya talaga na bayad siya ng ating dating Pangulong si Tatay Digong. So hindi na natin to patatagalin mga idol at pakinggan na natin ang kanyang paliwanag mga idol kung bakit pumayag siyang bayaran ng ating dating Pangulong si Tatay Digong. So pakinggan na natin mga idol. O sige na nga po, sabihin ko na yung katotohanan. Binayaran nga po ako ni Duterte. Bayad na bayad po ako talaga ni Duterte dahil sa 6 na taon niyang pagsisilbi bilang Pangulo. Sobrang malaking pagbabago sa bayan namin. Imagine mo, maraming nagme-message sa akin na lahat ng mga kabataan na dati talagang pariwara, laging naglalagala, hindi na lumalabas kasi takot sa curfew. Pangalawa, yung mga involved sa drugs na alam naman natin kasi magkakapit bahay, di ba? Takot na talaga yung hindi na halos lumalabas kasi nga baka nga may mangyari sa kanila kapag gagawin pa nila yung drugs. And then, isa pa, mas naging peaceful or payapa yung bayan namin. Kaya talagang bayad na bayad at kotang-kota na si Tatay Digong sa akin. Kaya okay lang sabihin nyo sa akin na bayaran ako. But this is not actually the main purpose bakit ako nagsisimulang magsalita para sa bayan natin. Simulan ko sa 2016 January nung na-meet ko si FPRRD dito sa Taiwan. Nakita ko siya, simpleng-simple lang, tapos nakatayo lang siya, nakasmile siya habang kumakaway-kaway sa mga kababayan natin na imagine mo, from north to south of Taiwan, pumunta talaga sila sa Taipei City para lang ma-meet in person si FPRRD. That time, hindi pa naman pwedeng mangumpanya. They were just here to see the Filipino people and at the same time, meron kasi silang ginagawang meeting kasi gusto lang malaman yung security dito sa Taiwan since talagang, as many people say, talagang napaka-safety dito sa Taiwan. But, hindi lang yan. Alam nyo po, kung meron mang tao na dapat magsalita para kay FPRRD, I think I am one of them. Kasi isa ako sa biktima ng bias media. Alam nyo po, dahil sa pagsuporta ko kay FPRRD, nawala yung personal Facebook ko na marami na din po yung followers doon. And dahil dyan, kailangan kong mag-repost lahat ng mga kailangan kong i-repost kasi kailangan din as an online media here in Taiwan. Tapos, hindi lang ako nawalan ng social media network. Nawalan din ako ng income. Bakit kamo? Kasi dahil sa pagsuporta ko kay Tatay Digong, ayoko magkaroon ng personal interest kumbaga or conflict of interest kasi baka sabihin ng mga nagfa-follow sa akin na nagbebenta ka, ginagamit mo yung parang influence mo dahil na nakilala ka ng iilan dyan dahil sa pagsuporta mo kay FPRD. So talagang lahat talaga masasabi ko na wala sa akin.
dahil kay FPRRD, dahil sa pagsuporta ko kay FPRRD. At hindi lang po dyan, sobrang nabash po ako, sobrang nabully po ako sa sarili kong Facebook that time. And ako pa yung nakasuhan, ako pa yung nabully, ako pa yung nakasuhan. So imagine mo kung anong pinagdaanan ko dahil lang sa support ako kay FPRRD. Kaya because of that, parang naglaylo ako kasi nung nagkaroon ng election nga nung 2022, I support Sara Duterte. Pero hindi ako sumusuporta kay BBM. Pero dahil nga sa idea ng unity, kaya I try to support Sara na at the same time alam ko naman na talagang mahihila si PBBM. So ngayon, ang nangyayari talagang masakit para sa akin na eto na ngayon ang resulta ng continuity dapat sa Pilipinas. So, hindi ko na talaga parang I won't miss this opportunity na magsalita. Kasi alam niyo po, kung meron akong chance na bigyan kayo ng information tungkol sa bayan natin, I will do my best. Kasi this is not just about politics eh. It's about my family too. Kasi syempre, marami ako mga kamag-anak na nasa Pilipinas. Kaya alam nyo guys, nung sinabi ni FPRRD sa Senate hearing, better late than never. Alam ko naman na ilang days na nakaraan. Pero hindi ko talaga, parang hindi ko maintindihan yung mga kababayan natin na bakit hanggang ngayon, hindi nila alam na may problema tayo sa droga. Hanggang ngayon, hindi nila alam na meron tayong problema sa kriminalidad. Alam niyo po ba, paulit-ulit kong nakikita sa news kung ilang mga batang babae ang biktima ng panghahalay. At mas malala pa ngayon, lalo na yung latest news na sa Zamboanga City, as early as 8 months old, hinahalay ng mga halang yung kaluluwa. Kaya, alam nyo, ano ba yung facts na pinag-uusapan natin dito? Number 1, merong kriminalidad sa bansa natin. At bilang isang nanay at babae, ang pinakaayaw ko talaga tulad ni FPRRD, yung walang safety yung mga kababaihan. Na wala silang karapatan maglakad sa daan dahil natatakot silang ikidnap at pagsamantalahan. 'Di ba? Yan yung facts na dapat nating imulat yung mga mata natin, 'di ba? Dapat alam natin 'yun. Kaya hindi ko maintindihan bakit hanggang ngayon meron pa rin mga bashers si FPRRD at meron pa rin mga tao dyan na gusto siyang mapahamak, gusto siyang ma-ICC, 'di ba? Another fact, yung ICC na mismo nagsabi na ayaw na nila makialam sa mga reklamo versus FPRRD. Pero bakit merong mga Pilipino pa rin? So ayun na mga idol, it's a prank lang yan dyan sa mga vlogger ni Ngagba, no? Kala nyo talaga totoo, no? Nag-uunahan na sana kayo, no? Hindi, wala yan sa bokabularyo ng mga DDS. Dahil sa totoo lang kami, totoo ang pinaglalaban namin. Ayan, di ba? Kala nyo totoo na, no? Bayad siya dahil sa 6 na taon na pag-upo ni Tatay Digong, ang daming nabago sa kanilang lugar, sa buong bansa. Kahit naman siguro kayong mga vlogger dyan ni Ngagba, no? Kahit di nyo aminin, nasiyahan din kayo sa servisyo ng aming Tatay Digong. At napil nyo rin yung malaya kang maglakad ng madaling araw, malaya kang pumunta kung saan mo gusto na wala kang iisipin. At isa pa, wala sa bokabularyo ng mga DDS na magpabayad. Sarili namin tong kagustuhan at suporta namin to sa Duterte family. Hanggang dito na lang po at inasar lang natin yung mga vlogger ni Ngagba, no? Ingat po tayo lagi saan man tayong sulok ng mundo, mga idol. God bless you all. Boom TV React is now signing off.